and you're listening to SBCC Prayer House Podcast. Typecast. So, tinawag na manalangin. Yan, pakibasa nga. 1, 2, 3, go. Yan. So, ang ating pong desire dito sa SBCC Prayer House, no, ay maging praying church so tayo. Not only individual, no? Hindi lamang po pang personal kasi mayroon ho tayong mga personal na panalangin, tama? O, mayroon tayong devotion, personal devotion, di ba? Nagkakaroon tayo ng oras para sa ating pansariling devotion sa ating Panginoong Diyos at pananalangin. Subalit, ang sulat na ito ni Apostol Pablo ay hinihimok, di ba? Ang lahat ng mga mananampalataya sa Efeso na sila ay maglaan ng sama-samang pananalangin. No? Ang ating desire is ay maging praying church ang SBCC Prayer House, no? Hindi lamang isahan kundi the whole church, ang buong kongregasyon, di ba? Ang tanong ko, kung ang batayan ba ng paglago ay ang pananalangin, from the scale of 1 to 10, anoong level po kayo sa pagdating sa larangan ng pananalangin? Kung ang barometer ho ng SBCC Prayer House, diba, kung ang init at paglago ng prayer house ay nakabatay ho sa pananalangin, yaman tayo ho'y tinawag na SBCC Prayer House, no? Pasado ho ba kaya tayo? Kung ang batayan ng isang lumalagong iglesia ay pananalangin ng sama-sama, makikita ho yan every time na mayroon tayong gawaing panalangin sama-sama. No? Ang nais natin kasi ay di lang tayo lumago sa pag-iibanghelyo, cell groupings, lumago sa music, no? Hindi lamang po lumago sa pagbibigay, kundi nais din nating sumagana ho tayo, no, sa sinasabing pananalangin sama-sama, no? Kung ang ating susuriin po ay sama-samang panalangin ng SBCC Prayer House, no, makikita ho natin diyan yung paglago nito. Ngayon, tayo ba'y nagdadagdag ng araw o naglalaan ng araw para sa sama-samang pananalangin? Meron daw tayong sama-samang pananalangin, I think dawn watch, prayer, Miyerkules ho yan ang madaling araw, at mayroon din ho tayong Friday, no, ng mga alas 6, no, pero nagsisimula ho tayo mga 5 or 5:30, no? Kung sinasabi nating oo, tignan ho natin yung attendance kung nandun ho yung pangalan natin. Every prayer service, every dawn watch prayer, every weekend prayer service, kung basihan ho natin, no, sa ating paglago ay pananalangin, paki-check po yung attendance, no? Ano ang mas marami? Worship service o prayer service? Ano ho ang pagkakaiba ng worship service at prayer service? Gaano ba kahalaga sa iyo ang worship service? Ganon din naman nawa na ang prayer service ay mahalaga din sa atin, no? So anong pagkakaiba ng worship service at saka sama-samang pananalangin? Wala hong pinagkaiba yan, no? Yan ho ay parihas na gawain para sa Panginoon. Romans 12:12, di ba? Tingnan natin sa Romans chapter 12 verse 12. Pakitingnan nga, Kuya Pao, Kuya Geisler, Juwilin, Amila, tinawag ko lang, may walad tek to. Okay. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at minsanan lang manalangin. Sabi ba niya rito? Ano sabi niya? Palagi ang manalangin, no? Be excited, di ba? Mayroon tayong kagalakan pagdating sa gawaing pananalangin. Sabi nila kasi mas boring ho kasi ang prayer service, pastor, di ba? Kasi walang ingay, lahat nakayuko, lahat nagpre-pray. Ayan ho yung
paraan para maipakita natin yung intimate na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Do we have intimate relationship sa ating Panginoon? Oh. So ano ang nagtutulak sa iyo para manalangin ng todo at totoo? No? Kapag Sunday kasi nakagawian na ho natin yan, parang normal na lang. Pero kakaiba yung midweek o don't watch prayer at saka yung weekend prayer. Kasi normal na may trabaho ka, gigising ka ng maaga, papasok ng eskwelahan. Magtratrabaho ka, mag-aayos ng mga baon ng mga anak mo, di ba? Maglalaba, normal na trabaho yan. At yung Sunday naman, talagang pinaglalaanan yan. No? Pinaglalaanan yan ng araw. So kung ating pong pinaglalaanan ng araw, ang linggo, katulad din ho yan ng gawain patungkol sa sama-samang panalangin. Diba? Yan. Aramay ugugaw, walad eskwilaan, nalapot eskwilaan, ang diretso lara dya. Yung mga ilan, no? Na mga young people, pag galing nila sa school, mayroon pa naka-uniforme. No? Dito na siya dumidiretso. Buti hindi lumalagpas. Yan. So, normal na araw yon. Pero gawin nating special na araw para sa ating Panginoon. Amen? Sapagkat lahat ng araw ay ginawang special ng ating Panginoong Diyos, hindi lamang kada worship. Amen? Diba? So yan. Hindi lamang po tayo a praying church dahil ito ay parte ng ating programa, naka-schedule po kasi pastor, o di kaya activity lang yan, kundi mananalangin tayo dahil alam natin kung gaano kahalaga ang panalangin sama-sama. No prayer, no power. Amen? Kaya ang sabi niya sa Mateo 7:7, tignan natin. Mateo chapter 7, verse 7. Yan. Charan! Oh. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagsasarhan. Sabi ba dito? Kundi kayo'y pagbubuksan. So, ibig sabihin, prayer never give up. Kailangan hinahanap mo, no, ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng paghingi. Sabi niya, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Diba? Tapos, humanap ka at kayo'y may matatagpuan. Tapos, kumatok ka at hindi kanya pagsasarhan, bagkos ikaw ay kanyang pagbubuksan. Ha? Kapag hindi ho tayo nanalangin, yan ho ay isang kasalanan. Bakit? Hindi lamang ho kasalanan yung tinatawag na pagsisinungaling, pagnanakaw, no, kawalan ng respeto, kundi kasalanan din ho yung isang panalangin hindi mo ginagawa. Yan ho ay kasalanan din. Kasi, paano naging kasalanan? Alam mong mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan. Diba? Sa Santiago, James. So, the church is called to pray. Ang tanong ko, kasama ka ba? Kapamilya ka ba? Kaisa ka ba sa vision and mission ng church na ito? Nasaan ka kapag may panahon ng panalangin ng sama-sama? Nawa ito ay maging challenge for us today na kailangan nating sumama at sumali sa gawaing panalangin sama-sama, no? Para sa ating Panginoong Diyos. Ang tanong natin, bakit tinawag ang church na dapat manalangin? Una, prayer is our first priority. Yan, ang panalangin ang pinaka-una sa lahat. Panalangin ang pinaka-priority. First priority. Sabi niya dito, una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Yung word na una sa lahat, sabihin nga natin, 1, 2, 3, go! May nahuhuli, dapat una tayo lahat. 1, 2, 3, go! Yan, napakalinaw. Bakit? Ang panalangin ang ating pinaka-priority. Una pa lang sa lahat, bilanggit na yung word, no? Una sa lahat. No?
When we say prayer is our priority, it is our first concern. Yan ang ating pagkakabalahan. No? Pinakauna ang panalangin bago. No? Buuin nga ninyo. Maglagay nga kayo ng kabuuan nito. Pinakauna ang panalangin bago ang trabaho. Ate, sabi mo ko, Ate Jo, kumain. Nangyari kasi may mamang nga kamang pre-pre kamot la, no? Sasabay mo lang, tanarasan ka lang. No? So, pinakauna ang panalangin bago ang cellphone. Di ba? Kadalasan kasi pagising natin, minsan kadalasan, o madalas, o palagian, pagising sa umaga, cellphone muna ang almusal. Di ba? So, hindi po, kailangan mag-good morning muna tayo sa ating Panginoong Diyos. Kailangan manalangin muna tayo. So, hindi tinutukoy ho dito yung opening prayer. Maganda ho na may opening prayer. Pero lahat ho ng gawain, before we go, kailangan manalangin. At nagtatapos din ho tayo sa panalangin. Hindi ho magsimulang walang panalangin. Hindi ka pwedeng magturo ng bata nang hindi ka babad sa panalangin. No? Hindi ka pwedeng tumayo sa harap nang wala kang panalangin. No? Hindi ka pwedeng tumugtog nang hindi ka soak. Di ba? Sa pananalangin. Hindi po siya opening prayer, kundi, sabi niya rito, spend time in prayer. Yung Monday pa lang, kaumagahan, nananalangin ka na. You are spending time your prayer. Bago simulan ng lahat, di ba? Mantabal, manpasada, manpastor, di ba? Maglako, una sa lahat, prayer. Sabihin nga natin, prayer. Diba, we are spending time in prayer bago simulan ng lahat. Or malayo pa lang, idinudulog mo na. Hindi yung nandyan na, saka ka lang dudulog. Kapag nandyan na yung problema. Diba? Ano yung pag-pray-pray ko, pastor, wala namang problema. Diba? Hindi ka lalapit sa Kanya kapag may problema ka lang. Tama? Lumapit ka sa Kanya habang malayo pa yung problema. Amen? Diba, kadalasan kasi kapag gipitan na, sakalan tayo lalapit at mananalangin. Ang panalangin tuloy, nagiging last resort natin. Hindi first priority. Kailangan pinaka-first priority yan. Diba? Kapag may exam, nagpuyat, hindi nag-review, tapos pumasok ng school, sakto, may quiz. Lord, tulungan mo ako. Diba? Nung may quiz na, saka ka lang mananalangin. Wala ka pang ginawang pagre-review. Ano nangyari? Diba? Maaring bumagsak ka sa bagay na yon. So, pray and then work. Diba? Kantumay ken, kay bamin ng simba. Ta medyo walay tama to. Andi pastora, man-work kak niya. Siyempre, kano dasal ka ng dasal, nung gapigawan mo mat, kanto siya ka, tutuhatan yan ko. Pero, bago ka man trabaho, ito'y gawaan, pray ni. Pastor Rustutan, I love you, pastor. medyo wali tama to di ba? Pero first time ko na nang demand, yung imaten. Di ba? So, praise the Lord, takaiba mimot iman. Actually, aman may isang kakulitan, no? Medyo walalay tama to yan. No? Pero atalo santo mat may mensahe na Diyos siya katawan. So, praise the Lord. Paano irap, no, na mangipatalos at atalo santo at panamiglay na panagkilos na banal na espiritu. So, bago simulan ng lahat, pray muna. Pag sinabi nating prayer time, spend time, consulting time yan. Para kang pumupunta sa doktor, kasi hindi mo alam yung gagawin mo at hindi mo alam yung sakit mo. Anong gagawin mo? Kukonsult ka, papa-check up, tapos nag-i-inquire. Diba? Ibig sabihin kasi ng prayer time o spend time, consulting time, tapos inquiring time. Nag-i-inquire ka sa Kanya. Minsan kasi mas nauuna ang ating aksyon kaysa sa panalangin. Tandaan natin si Jesus Christ, before He going out to minister, nananalangin siya. Hinahanap siya ng Kanyang mga disipulo, pero hindi siya mahanap. No? Bakit? Nananalangin siya. Every time na
bago magsimula o simulan niya yung kanyang ministry, yung kanyang work, lumuluhod muna siya, nananalangin sa Diyos Ama. Di ba? So, ganun din ho tayo. Di ba? Sa Acts chapter 6 din naman, na may naging problema doon. Di ba? Kasi nag-boom yung Christianity. No? Ang daming nadadagdag. 3,000 a day ang nadadagdag. Di ba? So, kung ikaw ang church, tapos nabigla kang ganon, maaring ma-overwhelm ka. Kasi araw-araw nadadagdag sa iglesia 3,000. Grabe, saan natin ilalagay yon? Kung dito sa prayer house yon, tama? So dumadami rin ang dapat na asikasuhin at rasyonan, lalo na yung mga ayuda ng mga balo. At that time, kasi ang daming balo at that time, mga mahihirap ang buhay. Kaya ang sabi ng mga 12 disciple, pumili ka ng mag-aasikaso para ma-prioritize namin, sabi ng mga disipulo, ang pananalangin at pangangaral sa salita ng Diyos. No? Hindi nila sinabing, sige, saka na tayo manalangin, asikasuhin muna natin itong mga to. Rasyonan muna natin itong mga to. Manbunong tinirasyon. Alayos lara. Hindi. Unang-una, hindi muna action kaagad. Prayer muna. Sabi nila, asikasuhin mo yan, humanap tayo para ma-prioritize natin ang pananalangin at pangangaral ng salita ng Diyos. Mahalaga ang pananalangin. Amen. Pakisabi nga, mahalaga ang pananalangin. Di ba? Ito, yung ating pinag-pray, church lot, 7 years of prayer yan. After 7 years, nabili. After 7 years, natabunan. After 7 weeks, nakompleto yung bayad ng patabon. Praise the Lord. Palakpakan natin ng ating Panginoon dahil yan sa panalangin. Tama? Malaki ang nagagawa ng panalangin. Ngayon, we are praying for the bigger budget for the church, di ba? Kaya, kapag mas malaki ang ating hinihingi, mas magbabad tayo sa ating Panginoon. Amen? Mas babaran natin ulit. Kailangan nating sama-samang may pananalangin. Amen. Sino ang sasama rito? Sama po ako, Pastor, di ba? So, maganda yan. Ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos. Yan yung pananalangin. No? Una sa lahat. First thing first, prayer. Huwag natin kakalimutan yan. Pangalawa, prayer is a powerful Yan. Prayer is a powerful resource. Anong ibig sabihin nun? Mabisang pinagkukunan. No? Yan ang ating resources. No? Diyan dumadaloy ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Kung ninanais natin na maisagawa ang nais ng Diyos para sa iyo, para sa pamilya mo, no? Para sa iglesia at para sa komunidad, no? Dapat mas babad tayo sa panalangin para sa kalooban niya. Diba? Jeremiah 33:3. Anong sabi niya? Tumawag ka at ako'y dapat special number ng Kuya Igos Yakumuntaw. Sayang. Ayun tumbukla. Call unto me and I will answer you. Amon sa imbaga to diya. No walay emergency number na rescue, di ba? 911, aman so number na. No, may bantay bata mo 117, tama? Sa ating Panginoong Diyos naman, ang telephone number niya ay 333. Ulitin natin. Jeremiah 3:33. 33 verse 3. Kay Lord walang offline. Di ba? Kanina gusto kong mag-follow up. Message yung aray kaagyan, i-message kayo. Diba? Wala ramilanan ko ni may message eh. Personal ko ni may message. Tapos, na i-check ko may cellphone ko, nangga po internet na dito. Hanggat nata, wala pa akong internet ang dito. Sino ang nakadito SIM dito? Doon mayroon, pero dito wala. Ama?
Wala, oo. Hindi ako makapag-internet, hindi ako makapag-follow up, hindi ko ma-message si Lulu kasi every time na gigising kami ng maaga, good morning anak, yung allowance, nga pala allowance me. Good morning, di ba? O, kumusta ka la? Umanyala nang ibabaga, kagalaan sa asawan mang ibabaga. Pero aga makapan good morning, aga makatawag kasi nga po'y signal na dito. Buti na lang doon, mayroon. No? Hanggang ngayon. Ikaton ara may mani ML natan, dire makapan ML. O, sikaton, kay Lord, walang offline. The more we pray, the more we connected to God, the more we trust. Diba? Habang tayo nagpre-pray kasi, mas nagtitiwala tayo sa Kanya na siya lamang ang pinaka-only resource natin pagdating sa lahat ng bagay. Ito ang pinakamabisang solusyon. No? Nagkakagulo na sa China. At yung mga karating lugar, gusto na lusubin ang bansang Pilipinas. Ano magagawa mo? Pupunta ka rin doon at susugod ka? Di ba? Anong dala mo? Kutsilyo? Kontra sa kanyon at mga missile? Di ba? Wala ho tayong magagawa dyan. Ang magagawa natin, pray. Manalangin ho tayo. Di ba? Umatras na lahat, iniwan ka na. Di ba? Wala nang kasama. Anong gagawin mo? Pray. May problema ka sa pamilya, di ba? Pray. May problema ka para sa kinabukasan mo, pray. May sakit ang mahal mo sa buhay o ikaw mismo, pray. Agkini man nasaloy na tambal, man pray kini. Tapos ipag-pray, bindisyonan na Diyos siya katawan, imay tambal ya inuman nyo. Amen? Ganon tong klase na kahit anong klaseng gamot ang i-take mo, kung walang pagpapala yan, galing sa Panginoong Diyos, walang bisa yan. Amen? Diba? Singat si Pastora. Diba? Pastora Arlene, pigay-ago lang man sa sakit. At lang makakapa nga, hindi na siya nakakakain. No? Kaya praise the Lord naman kasi nakakatipid kami sa bigas. Yung isang lutuan na lang kami ang hindi na namin maubos-ubos. Pag walang dumating na yung people, hindi namin mauubos. Kaya, again, yung people, sambut yun, tama ni inagam si Pastora, dakal na natitilak. Di ba? So, sabi ko, kahit bumili ako ng gamot, ay kung walang pagpapala ang ating Panginoong Diyos, walang magiging bisa yan. Kaya, pray every time, nananalangin kami. No? So, idulog lahat natin yan sa ating Panginoong Diyos. Ang tanong, tinuturo ba na dapat dumepende kay Lord? Yes. Sabi niya, trust in the Lord. Kawikaan 3:5-6. Alon saya may labas nun karuman ha. Kawikaan 3:5-6. Tingnan natin, Kuya Paulo, 3:5-6. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Next, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikaw ay patnubayan niya sa iyong mga tatahakin. No? Yun ang sinasabi niya rito. Kailangan magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Yun ho, trust in the Lord with all your heart. No. So, kung check ho natin ito, nagbigay si Pablo ng 4 na nilalaman ng mga panalangin. Una, sabi niya rito, panalangin. Pangalawa, pagsamo. Pangatlo, pasasalamat. Di ba? Teka lang, mayroon pang isa. Inyong mga kahilingan, yan, kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat. 4 na klase na laman ng pananalangin. Bakit mayroon ganoon ng level na pananalangin? Bakit nagbigay siya ng 4 na level ng pananalangin? Una kasi yung hilingin, petition, kahilingan. Ito yung kailangan mo na. No? Alam mo na ikaw ay kulang, pero alam mo din na siya ang magbibigay nito. Amen? Kailangan na, kaya nag-recreate kayo na ng petition. No? Humihiling ka na. No? Pangalawa,
yung prayer. Ito yung general term na tinatawag. No, yung pangkalahatan. At sabi niya rito, constant prayer. Pag sinabi natin constant prayer, anytime, kailangan naroon tayo sa presensya ng pananalangin. Yan yung pangalawang level ng pananalangin. Pangatlo, yung intercession. Di ba? Yung pagsamo o pasasalamat para sa lahat ng tao. Yung intercession, pananalangin para sa iba naman. So, hindi lamang tayo nakatutok para sa ating sarili, kundi nakatutok din tayo sa pananalangin para sa iba. Sabi niya rito, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Yun yung sinasabi niya rito. Panalangin naman para sa iba. And for thanksgiving, hindi lamang tayo panahingi, panikiraw. Kailangan mayroon din tayong pasasalamat sa Kanya. Nasubukan nyo na bang nanalangin na walang hingi? O wala kang hiningi? Kundi ang laman ng pananalangin mo, panay purong pasasalamat. Amen? Di ba? Napakasarap po nun. Di ba? Yung purong pasasalamat. No? Yun po yung apat na level. Sabi niya, everything, give thanks. Kailangan magpasalamat tayo. Bakit may iba't ibang laman ng panalangin o level ng panalangin? Dahil may iba't iba tayong pangangailangan. Amen? Iba yung pangangailangan ng katabi mo sa iyo. Tama? Sa nanin nakaukulan to, si Atsing Nurat kaukulan ng Nanay Lili. Si Atsing Nurat si kailangan tutan. Palakoy bulas. Si Nanay Lili na iday bulas. Di ba? Magkakaiba yung ating mga panalangin. Di ba? Hindi tayo pari-parihas. Kaya mayroong magkakaibang level ng pananalangin. Mayroon yung intercession para sa iba. Di ba? Sapagkat mayroon tayong iba't ibang pangangailangan sa iba't ibang sitwasyon at pagkakataon. Amen? So, ang kandito, wag ho nating baliwalain at maliitin ang panalangin. Yan ho yung sinasabi nyo ho rito. Di ba? Yan. So, pangatlo. Doon na tayo sa pangatlo. Yan. Pangatlo, ang panalangin ay para sa pakinabang ng lahat. Yan. Prayer benefits all people. Lahat po yan, hindi lamang sa atin, kundi para sa pakinabang ng lahat ng tao. Sabi niya, idalangin ninyo at magpasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at makapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Sa pagkakataong kasing ito, ang Church of Efeso ay under persecution. Diba? At ang nagpipersecute sa kanila ay hindi ang iglesia, kundi sa labas ng iglesia. At sino yung mga yon? Mga namumuno sa government. Sila yung nagpipersecute, no, sa iglesia. Mapalad tayo sapagkat yung ating mga barangay kagawad ay kampi sa iglesia. Di ba? Hindi yung sila disagree sa iglesia, no? Hindi katulad ng kapanahunan ni na Timothy na ang iglesia ay talagang pinipersecute, pinapahirapan, morally, brutally, lahat ng klaseng paghihirap para mag-close ang iglesyang ito. Kaya, ang ginawa ni Apostol Pablo, binilinan niya si Timothy na idalangin din ninyo sila. Hindi lamang dapat kayo ang idalangin, hindi lamang personal prayer, hindi lamang buong church, kundi panalangin din nyo yung mga nasa labas ng church, katulad ng komunidad, di ba? Ang bansang Pilipinas. Sino ho dito nananalangin sa bansang Pilipinas? Di ba? Yun lang naman ho ang armas natin, panalangin. Hindi nyo ba alam na sa Balaok napasukan na tayo ng Chinese? Siyang Kalinchek. Yan, napasukan. Yan, di ba? Yan ho yung update natin. Yan. So, kung taga-Pilipinas ho tayo, panalangin ho natin ang bansang Pilipinas. Sino ho dito ang taga-Balaok? Kung taga-Balaok ka, manalangin ka para sa komunidad ng Balaok.
Pag-pray nyo yung ating mga government, barangay officials, kapitan, hanggang sa pinakamababa. Dapat concern ho tayo sa mga yan. Kung taga-baybay ka, magkaroon ka rin ng concern sa barangay mo. No, taga-Kabarwan ka, ipag-pray, matirami barangay officials. Ya, alon sa amay, kilab alam pa to, ya barangay official. Di ba? Ngapoy. Alayos kami lang, ni rasyon. Gabi ko di ba? Ang sabi, ipanalangin ninyo sila para makapamuhay ng mapayapa, matahimik, at makadiyos. Diba? At marangal. Alam sa may isumsumpa tayura. So maging iba tayo sa mga hindi pa mananampalataya, 'di ba? Tayo iba ho, kailangan nananalangin tayo. Sabi nga, idalangin ninyo ang iyong mga kaaway, mga gumigiit sa iyo, 'di ba? Yung mga nanloko sa iyo, ipag-pray mo, 'di ba? Sabi pa nga, pakainin mo pa. Pastor, papakainin na nga, ipag-pray pa. Oo, 'di ba? Yun, kasi ang panalangin ay para sa pakinabang ng lahat, hindi lamang para sa kanyang iglesia. Tignan natin ito. Bakit yun ang bilin ni Apostol Pablo? Hindi nag-create si Apostol Pablo ng laban sa gobyerno. Hindi siya naging hindi siya nag-aklas sa gobyerno. Diba? Hindi siya nag-create ng anumang panlalaban sa gobyerno. Kundi nag-create siya ng revolusyon. Prayer revolution. Yung kanyang ginawa, no? Nanalangin siya, no? Na yung mga namumuno, no, ay pagpalain din naman ng Panginoong Diyos. Mabigyan sila ng knowledge and wisdom. Diba? Kaya may prayer service kasi lahat natatakal natin yon sa pananalangin. Lahat ng mga pillars ng ating society, inilalatag natin yan, no? From Luzon to Visaya, kahit yung mga karatig na lugar pa, bansa, no? Nilalapit natin sila sa ating Panginoong Diyos. No? Ngayon, ang panalangin ni Apostol Pablo, di ba? Ay ma-reach out sila ng mabuting balita. God's grace, no, can reach them sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Sila ay maaabot. Tinukoy dito mga hari, ibig sabihin mga matataas na tao yan. Diba? Ibig sabihin, walang hindi kayang abutin ng panalangin. Mataas man na tao, mababang tao, masama o patapon na ang buhay nito, diba? Kayang abutin ng panalangin. Nasa malayo man sila o nasa tabi mo, kayang abutin ng panalangin yan. Kahit nasa kaduluduluhan o kasuluk-sulukan o ng mundong ito, kayang abutin ng pananalangin. Amen? Kaya ngayon ating mga kapatiran, mahal sa buhay, mga kakilala na nasa ibang bansa, lagi natin silang inilalapit sa ating Panginoong Diyos. Kasi malayo man, kayang abutin ito ng panalangin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Pang-apat, prayer supports God's plan. Ano ba yung plano ng ating Panginoong Diyos? Kapag tayo nananalangin, sumasang-ayon tayo sa plano ng ating Panginoong Diyos. Kapag tayo nananalangin, hinahanap natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. So pagsang-ayon, hindi pagsalungat. Ang sabi niya, ito ang mabuti at nakakalugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Next. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Ito yung God's plan. Bakit tayo nananalangin? Bakit tayo sumasamo sa Kanya? Bakit tayo humihiling not only for us, kundi para sa komunidad at sa buong bansa? Ito yon, di ba? Nais ng ating Panginoong Diyos na maligtas ang lahat. SBCC Prayer House, are we praying na lahat ng tao ay maligtas, mailapit sa ating Panginoong Diyos? No? Yun ho yung God's plan. And yun yung pinaka-great plan ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya rito, sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin
at sa Diyos. Si Kristo lamang ang tanging tagapamagitan. Wala nang iba. Wala nang ibang pangalan, no? Wala nang ibang tao na naging dakilang tagapamagitan kundi si Jesucristo lamang. Siya yung pinakadakilang punong pari, no? Sa lahat ng mga pari na nilagay ng ating Panginoong Diyos, no, sa kapanahunan ni Moises, si Jesus Christ lamang ang pinaka-perpektong pari. No? Nais ng ating Panginoong Diyos na makakilala ang lahat ng tao. Nais niyang maunawaan ng tao na inihandog niya ang kanyang buhay, no? Upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ninyo, napaka-specific yung word ni Apostol Pablo, no? Hindi yung pinatay niya ang kanyang buhay, no? Kundi ang sabi niya, inihandog. Ibig sabihin, kusa na ibinigay, hindi pinilit, no? Hindi dinesisyonan ng iba, kundi kusa niyang ibinigay. Kaya ang word na ginamit ay hindi pinatay o ipinapatay, kundi inihandog niya ang kanyang buhay para saan? Upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ay hindi pinatunayan sa takdang, ay pinapatunayan sa takdang panahon. Ito yung gospel. No? Ito yung dadalhin natin. Ito yung ipapanalangin natin. No? SBCC Prayer House, it's time, no? Panahon na para mag-reach out tayo. Kung tapos ka na sa pamilya mo, kapitbahay naman. Kung tapos ka na sa kapitbahay mo, mas lakihan natin, no? Mas lawakan pa natin, no? Para makapag-reach out tayo. No? Yung hindi lamang po tayo ang narito every time na linggo, di ba? Meron nakita kanina yung people, no? Nagdala siya ulit ng bagong kasama niya. Tinutukan daw ng kutsilyo kaya sumama. Di ba? First time, may first time tayo rito. Si Kuya Michael, Kuya Ed. Di ba? Palapakan naman natin ang ating Panginoon Diyos. Pwede kang tumayo, Kuya Ed, para makita ka. Yan. Yan si Kuya Ed. Di ba? Welcome to SBCC Prayer House. Di ba? Yan. Mga young people, dapat ganyan din ho ang goal natin na lahat ng ating mga double cards, family, katsukaran, kabarkada, lahat ay madala natin sa ating Panginoong Diyos. Invite. Yan yung purpose kung bakit tayo nananalangin. No? Yan ang purpose ng church. To reach out. No? Paano? Umpisan natin sa pananalangin. Umpisan mo ipanalangin yung kakilala mo. Di ba? Yung kasakasama mo. Praise the Lord. No, sa buhay ni Kuya Geisler. No, siya yung nag-invite din sa kanya. Tama? O, pag merendahin kanya mamaya, kunin mo sa kanya. Okay, praise the Lord. Yan ho yung ating goal, to reach out people. No? Pagkatapos manalangin, go, katulad ni Jesus Christ. Pagkatapos siya manalangin, no, nag-reach out siya ng mga tao. Nagpakain, nagpagaling, nagministry, nagturo, no, ng ebanghelyo. Yun ho ang goal dapat ng SBCC Prayer House. Why we are called to pray. Tinawag tayo para sa sama-samang pananalangin. Palakpakan natin ang ating Ama naming Diyos, salamat po sa iyong salita na siyang naghihimok sa amin upang kami ay magkaroon ng tunay na sama-samang pananalangin. Sapagkat we are a body of Christ. Kami po ay isang katawan. Kaya nais po namin, Panginoon Diyos, na hindi lamang po kami magkaroon ng panalangin personally, kundi we pray as a whole church, a body of Christ, Panginoong Diyos. Na hindi lamang po paglaanan namin ang isang bagay, Panginoong Diyos, na isang bagay lamang na ministeryo mo, kundi maglaan din kami para sa ibang bagay, Panginoong Diyos, sa ibang gawain, not only worship, kundi yung mga sama-samang panalangin, Panginoong Diyos. Dalangin nawa namin na tuloy-tuloy nawa na
ang body of Christ, ang katawan mo dito sa iglesia, ang SBCC Prayer House, ay mag-create o mag-build, Panginoong Diyos, ng sama-samang paglilingkod sa iyo sa larangan ng pananalangin. Naway sumagana po kami at lumago kami pagdating sa buhay panalangin namin, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na maging bukas ang aming kaisipan. Magkaroon kami ng ableness at saka yung pagiging available, Panginoong Diyos, pagdating sa mga gawain ito. Sapagkat kapag walang pananalangin na sama-sama, Panginoong Diyos, di po kami matatawag na body of Christ. Sapagkat may kanya-kanya kaming desire, may kanya-kanya kaming plano, may kanya-kanya sa loobin. Pero nawa, Panginoong Diyos, pagdating sa pananalangin sama-sama, hinihiling po namin na kami ay maging isa. Katulad ng iyong anak na si Kristo at ng iyong banal na Espiritu na iisa. Salamat, Panginoong Diyos, na kami ay biniyaan mo ng isang koneksyon sa pamagitan ng pananalangin sa iyo, Panginoon. A communication. Naway patuloy po kami magkaroon ng intimate na relasyon sa iyo through prayer. Sapagkat ito po ay isang kaparaanan na kami ay kinakausap mo at nakikipag-usap din kami sa iyo, Panginoon. Kaya, we encourage, Panginoong Diyos, patuloy mo kaming himukin na ang panalangin sama-sama ay mapaglaanan ng panahon. Hindi po namin gagawin ito dahil only a event or anuman po, Panginoong Diyos, na aktibidades ng iglesia. Kundi gagawin ho namin ito, Panginoong Diyos, sapagkat hindi lamang po ito isang parte ng aming buhay, kundi bahagi na po ito dapat ng aming buhay. Thank you, Lord. Salamat, Panginoong Diyos. Ikaw ang mapapurihan at mabigyan ng pinakamataas na kalwalhatian. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.